Hello guys, good morning. Welcome to my vlog for today's video. Matagal na ang video na ito guys. Pagdating pa lang ng aking pinsan, nung nakaraang linggo galing doon sa Alegria and then pumunta sila ng Boyho and then dito na sa Surigao sa akin. Bumisita sila. And then may bala kasi ako din na umuwi. So, perfect timing na nakisabay na lang din ako sa kanila pag-uwi doon sa isla ng Dinagat. So, maaga pa silang dumating guys, mga alas 7 pa yata kasi maaga daw yung plancha ng Boyho papunta ng Surigao City. Kaya para nga sila mga walang tulog pa. May mga eye bags pa at gutom daw. Pero joke lang yun na gutom. Kumain naman daw sila. Pero mas maganda pa rin yung breakfast talaga na tama. Yung kanin saka ulam. Nagkape lang sila sa katinapay. So perfect naman na this time, ayan, nag-agahan po sila dito sa akin dito sa bahay ng asawa ko dito sa San Juan. At nagkataon naman din yung kapatid ng asawa ko is galing din yan ng Maynila. Nagbakasyon lang dito kasi nagpapagaling. Presko kasi dito sa probinsya compare sa Maynila na mapolusyon din. So, ayan, habang kumakain sila ng agahan, nagchichika-chika yung aking brother-in-law. So, nagkakaintindihan naman sila kasi puro sila Maynila di ba? So, alam naman natin sa Maynila ang buhay. Masyadong talagang mahirap. Mahirap kung may pamilya ka na, lalo tamang-tama lang yung pera. Mahirap din naman kung mayaman ka kasi nauubos yung pera mo doon lang sa mga nightlife, etc. Nasa sayo na yan kung magaling ka magtipid, paano mo pagulungin ang pera mo. So, well, dahil chika-chika while kumakain, ako naman busy, may mga ginagawa, nagbibisbis sa tindahan, yung mga alaga kong aso, pero consider na yun, sabi nila, sige, hayaan mo lang kami dito, may kausap pa naman sila. And then, ayun na nga guys, dumating na yung time talaga na tapos na kung saan napunta yung mga usapan nila, kung ano-ano na lang. Ganun naman ang Pinoy, 'di ba? Kapag once pa lang nagkita, ayan, chika-chika galore. 'Di ba? Unlimited chika-chika. Yan yung nangyari sa kanila, guys. Mga ilang oras ba yan sila nagchikahan diyan? Umabot yata ng 1 hour kasi nga while kumakain chika-chika pa. And then nung nagtagal na, guys, ay syempre nagpahinga naman sila, dyan lang sila sa sala at ako ay busy, paikot-ikot, sabi nila kumain na daw ako. Sabi ko, sige, maula lang kayo. Pag umaga talaga guys, matagal ako yung parang mapalagay, maparelax o yung kaupo-upo muna. Kasi inuuna ko yung mga gawain ko, yung routines ko sa umaga, lalo na yung mga alaga ko, maglinis dyan sa kusina at sala. So, mother's life, ganun talaga. O, diba? So, alam din yan nila kasi ginagawa yan nila, mga nanay na yan ginagawa din yan nila sa kanila. Sabi ng pinsan ko, ito ba yung lilinisan mo? Ang laki naman yata, tapos ang dami mong ginagawa. Sabi ko, yun na talaga. So, alam na yan, mga routines ko sa umaga, hindi pwedeng makalimutan kasi ako din maglilinis, ako naiwan sa bahay, diba? So, sabi ng pinsan ko, oo nga, parang hindi ka napapagod. Hindi, pagod naman din. May time naman din na yung katawang tao natin is nanghihina din, kailangan ng pahinga, 'di ba? Lalo na is sabi nila sign of aging na tayo ngayon, 'di ba? So, ayun guys, pagkatapos nga noon, ayan, pinatulog ko muna sila sa sala. Talagang wala silang 8 hours na tulog kasi biyahe, lakad, swimming, ganun yung mga routines nila. Kumbaga, sinusulit nila yung bakasyon. Imagine that, 36 years before sila nakabalik dito sa Surigao. So, ang tagal na yan guys, mga dalaga pa kami, hindi pa ako masyadong matured, wala pa akong family, wala pong sariling family, buhay pa si nanay niya din, tapos ngayon, in 36 years, wala na kami mga nanay, wala na kami mga tatay, puro na kami may mga family. Tapos yung mga anak namin, mga tapos na. Yung iba. O, diba? So, ang tagal-tagal na 3 decades before kami mag-reunite uli, magpipinsan. Ang tanong, bakit kami magpinsan, guys? Yes, konting history lang sa aming family bloodline. Ayan. Ang aming mga lolo, guys, magkakapatid.
Me, ang lolo ko is pinaka-eldest. And then, hindi ko alam yung mga lolo nila kung pang ilan eh. Basta ang lolo ko is eldest. So, matanda kami talaga sa dugo. Tapos yung nanay ko, yun talaga ang pinaka panganay sa lahat ng mag-first cousin, ang nanay ko. Si nanay din is natege na, ayun, pumanaw na siya, nasa heaven na siya. Kung ilang taon yung kasal namin, ganun din yung years ng pagkawala ng nanay ko. Kasi same year lang, buwan lang ang pagitan, guys. So, ayan, yung nanay ko sa mga nanay nila is mag first cousin. So, anong tawag sa amin? Mag-second cousin na kami, pero super lapit pa rin. Parang first cousin or magkakapatid pa rin kami. Dati yung isa kong cousin, ito si Nining, naka-black. Magkakaaway kami niya nung maliit pa kami. Lagi kami gaganyanan ni Nining kasi nga hindi ako nagpapatalo, di rin siya nagpapatalo, sabay kami nagsuswimming sa dagat kahit tanghalin tapat. Pag uwi ko talagang kinukurot ako ni nanay sa gilid, siya din, lalo na kapag nag-aaway kami. So, sabi niya nga, nakakatawa daw yung noon namin na life mga bata pa, na yung nilulunod kami, nag-aaway kami sa dagat. So, nakakatawa na lang. Pero yung mga anak namin, syempre, hindi na nakaranas kasi, di ba, iba na yung generation ngayon. Sabi ng anak ko, iba na daw sila, Gen Z. Samantala kami noon, talagang nakaugalian pa yung makaluma. Yun talaga, walang mga cellphone, walang mga ganun, wala. Ano lang talaga, larong Pinoy. Larong mga batang Pinoy lang talaga. Kaya healthy din sa katawan kasi walang mga gadgets, di ba? So, yung mga anak namin, yun na yung matatawag na third cousin na sila. Pag hindi sila magkakilala, yun, malamang meron magka-boyfriend o kaya hindi nila alam, baka may mangyari sa kanila, mag-asawa sila, di ba? Wala naman sana, guys. Dahil malapit naman din yung aming pagpipinsan, talagang sabay-sabay kami lumaki. Maganda nga nagbakasyon sila para magkakita-kita na, di ba? At ma-recall pa, maalala pa, and then mapakilala sa mga anak na ganun, may anak siya ganun. So, mahalaga talaga yung bloodline na communication or yung pagkikita-kita minsan, hindi naman bongga, at least makapagbakasyon ka while kaya pa, di ba? So, ganun lang. Kaya nga lang ngayon sa aming family, wala kaming reunion kasi yung nag-iisang kapatid bunso ng aming lolo is nung panahon ng COVID, pero hindi naman COVID ang sakit niya, pumanaw din siya. Yun sana yung pagkakataon na may natira pa sa kanilang magkakapatid sa mga lolo namin. So, ngayon, wala na talaga. So, mag-first cousin na lang sila. Tapos kami, mga pamangkin. So, kami na lang yung tumatayo na talagang malakas-lakas pa, pero minsan, may nararamdaman na din. 'Di ba? So, ayun guys, pagkatapos niyan, naligo na ako, nagligpit ako ng mga gamit ko na dadalhin doon sa isla. Andin sila din na pinatulog ko para medyo hindi naman haggard talaga. Then, ginising ko na lang sila mga 11. Si Manang Mila, 11 nagising. Kasi, inano ko siya na, uy, may tinanong yata ako. And then, at least, nakarelax sila saglit. Nakatulog sila saglit. At ako na may is busy mag-impake din. Dahil, sasabay na nga din ako sa kanila. And then, ayun. Nagulat sila guys kasi nga ang biyahe ngayon sa Dinagat, sa isla is 1 hour mahigit. Noon guys, kung alam niyo lang, ang biyahe doon aabot ng 3 oras pa uwi doon sa Dinagat. Kasi 'di ba kahoy pa yung lancha noon, tapos sirain pa yung mga makina, 'di ba? And then isang okasyon lang. Ngayon marami. Back and forth pwede kang umuwi. Mag-stay ka 1 hour doon, balik ka as long as may pera ka at kaya mo sumakay ng bao-bao magbayad. Ganun lang ngayon guys, super dali lang talaga. Tapos chika-chika lang kami sa ilalim ng lancha. Maya-maya dumating na kami ng Dinagat Islands. Sabi niyo, hala, ang dali lang. Oo, madali na talaga ngayon. Kaso nga lang, mahal yung mga bilihin. So, kaya pagkadating namin ng Dinagat, ayun, biglang bumagsak ang ulan guys, nagmamadali kami maghanap ng sasakyan. At yung auntie ko pala, hindi namin akalain, meron pala siyang bao-bao na magsundo sa amin. So, bumagsak ang ulan, nakarating na kami, una kaming dumating sa Pantalan, kaya nakasakay na kami ng ibang bao-bao na pamagsaysay.
Tapos yung kanyang inanuhan na magsundo sa amin, hindi pa kami nagkasalubong. So, ayun, sorry na lang, nakapagbayad ulit kami ng yung isang baon na nagsundo sa amin na hindi naman kami sumakay. So, no choice, binayaran na lang, ano na lang, ng hangyo na lang para makamura. And then, ayun, pag dating namin mismo doon sa bahay, sa Magsaysay, diretso na kaagad kami ng kain. Sa sarap ng pagkain, may lidgid, may kasag, etc. Talagang probinsya ng mga pagkain na nakaugalian namin noon nang maliliit pa kami. Naka-ready na sila auntie. Then pagkatapos nun guys, mga ilang ano lang, pagkatapos kain, chika-chika, kamustahan, and then tawanan, and then after that, ayun, simula na ng aming routines na magpunta doon mismo sa sentro ng barangay kung saan nandun din yung bahay nila noon na nabili na ng amin din pinsan. And then yung bahay din namin, walang tao, nakasarado kasi walang tumira, umalis na yung auntie ko. And then ayun, dumaan na kami sa mga auntie-auntie, sa mga uncle, sa mga friends na nakita namin doon sa kalsada, nag-beso-beso, mga ganun ba. Tapos nagulat yung iba na umuwi daw ito sila dahil matagal na, 36 years na. At doon nga nagkita kami ng aking friend na kababata na halos napaka-close. Malapit din sa bahay nila noon, yung Nogalisa family. Yun ang nagyaya talaga sa amin personally na pag maganda yung panahon, nga kami doon sa Bitaog Beach. At super thankful naman kami dahil, ayan, nakisabay yung panahon. Ang ganda ng panahon guys. Kaya parang blessed na din na libre. Ayan, libre lahat. Wala kaming inisip na gastos or babayarin. So, to Mira Nogalisa, consigna more blessings to come and to your family and yung mga kapatid mo na nasa Maynila. Ayan, maraming salamat din sa pag-abi-abi at sa mga efforts at masaya kami. May dadalhin kaming memories to keep 2026 sa aking mga cousin at syempre sa inyo. That's all guys and thank you for watching. Bye everyone!